Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos at sa loob ng mahigit 30 taon ang aking dedikasyon ay ang pag-aalaga sa mga senior citizen na tulad ninyo. 35 taon na po akong hindi nagkakasakit. Hindi po ako nag-e-exaggerate at wala po akong ibinebentang anumang mahiwagang gamot. Pero alam ko po kung ano ang marahil na iniisip ninyo ngayon. Naku, imposible yan. Ako nga ilang buwan lang ay may sakit na kaagad. Ang paningin ko palabo na ng palabo. Nakakalimutan ko na ang mga pangalan. Ang blood pressure ko pabago-bago. Kung kayo po iyan, naiintindihan ko po kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Nakikita ko ang parehong sitwasyon araw-araw sa aking mga pasyente. Gigising kayo sa umaga at pakiramdam ninyo ay tuyo ang inyong mga mata. Aabutin ninyo ang inyong salamin pero parang hindi na ito tumutulong tulad ng dati. Malabo ang mga salita sa screen at ang mga ilaw mula sa mga dumadaang sasakyan sa gabi ay nakakasilaw. Ang inyong memorya ay pumapalya hindi lang isang beses, kundi mas madalas na ngayon. Pupunta kayo sa kusina at makakalimutan kung bakit. Mawawala kayo sa kalagitnaan ng isang usapan. At ang pinakamasakit, sa lahat nararamdaman ninyong nagiging pabigat na kayo na parang ang inyong katawan at isipan ay unti-unti nang sumusuko. Yan po ang tunay na sakit. Hindi ba hindi lang ang malabong paningin, kundi ang takot na unti-unti nang nawawalan kayo ng kontrol. Ang takot na hindi na makapagmaneho. Ang takot na makalimutan ang pangalan ng inyong apo. Ang takot na maging dependent sa iba. At kapag tinanong ninyo ang inyong doktor, karaniwan nilang sinasabi, ganyan po talaga kapag tumatanda. Pero paano kung hindi lang ito dahil sa pagtanda? Paano kung may sinasabi sa inyo ang inyong katawan sa buong panahong ito at walang nagturo sa inyo kung paano makinig? Nakikita ninyo may dahilan kung bakit napakaraming nakatatanda ang dumaranas ng problema sa paningin, mahinang memorya at pagtaas ng blood pressure. Hindi ito dahil sa malas. Hindi lang ito dahil sa katandaan. Ito ay dahil sa chronic inflammation, pangmatagalang pamamaga at oxidative stress ang mga tunay na kalaban na tahimik na namumuo sa inyong katawan sa loob ng maraming dekada. Pero heto ang magandang balita, nanatili akong malusog sa loob ng mahigit taon gamit ang isang simpleng inumin tuwing umaga. Hindi ito tableta. Hindi ito isang mamahaling powder mula sa ibang bansa. Ito ay gawa sa 4 na natural na sangkap na marahil ay meron na kayo sa inyong kusina. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Ang inuming ito ay tumutulong na panatilihing malinaw ang aking paningin, matalas ang aking isipan, at stable ang aking blood pressure nang hindi umaasa sa mga gamot. Ito ay simple, natural at epektibo. Kung pagod na kayong maramdaman na ang inyong pinakamagagandang taon ay lumipas na, kung gusto ninyong maramdaman muli ang pagiging kayo, manood po kayo. Dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago sa paraan ng pagsisimula ninyo ng bawat araw mula ngayon. At kung ngayon pa lang ay may kaugnayan na ito sa inyo, kahit kaunti, inaanyayahan ko kayong dahan-dahang pindutin ang subscribe button. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo.
dahil ang channel na ito ay narito upang tulungan kayong bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Simulan na natin. Baking soda. Ngayon, pag-usapan natin ang unang sangkap sa inuming ito. Hindi ito isang kakaibang halaman o bihirang pulbos mula sa gubat. Ito ay baking soda. Oo, ordinaryong baking soda lang. Alam ko, ang iniisip ninyo talaga yung ginagamit ko sa ref para alisin ang amoy. Opo, pero kapag ginamit sa tamang paraan sa loob ng katawan at nang may moderasyon, ito ay nagiging isang nakakagulat na makapangyarihang kasangkapan para sa inyong kalusugan. Isa sa mga pinakamalaking tagong sanhi ng mga problemang may kaugnayan sa pagtanda, malabong paningin, pagiging malilimutin, kahit na pabago-bagong blood pressure, ay isang bagay na tinatawag na chronic low-grade inflammation. Hindi ito yung pamamaga na nararamdaman ninyo sa masakit na kasukasuan. Ito ay mas malalim, mas tahimik, ngunit dahan-dahan nitong pinakikipot ang mga daluyan ng dugo sa likod ng inyong mga mata, binabawasan ang daloy ng oxygen sa utak, at ginugutom ang inyong katawan sa mga sustansyang kailangan nito. At diyan pumapasok ang baking soda. Isang pag-aaral noong 2018 mula sa Medical College of Georgia ang nakatuklas na kapag ang mga nakatatanda ay uminom ng kaunting solusyon ng baking soda araw-araw, ang kanilang antas ng mga pangunahing inflammation marker na IL-6 at TNF-alpha ay bumaba ng malaki sa loob lamang ng 2 linggo. Ito ang mga kemikal na nagdudulot ng pinsala sa inyong mga mata, memorya, at sirkulasyon sa buong sistema ninyo. Pero hindi lang iyan. Tumutulong din ang baking soda na balansehin ang antas ng pH sa inyong katawan. Hindi ko na po gagawing masyadong teknikal, pero heto ang simpleng paliwanag. Kapag masyadong acidic ang inyong katawan, hindi gumagana ng maayos ang inyong mga cells. Ngunit, kapag mas balanse ang pH, lahat ay tumatakbo ng mas maayos. Parang binibigyan ninyo ng malinis na gasolina ang inyong sasakyan. Ibig sabihin, mas mahusay na naa-absorb ng inyong mga cells ang sustansya, mas mabilis na gumagana ang inyong immune system, at oo, nagiging mas malinaw ang inyong pag-iisip at mas matalas ang inyong focus. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na naramdaman nilang mas gumaan ang kanilang pakiramdam, hindi na gaanong malilimutin, at mas masigla sa loob lamang ng ilang umaga ng pagsubok nito. Ngayon, hindi lahat ng baking soda ay pare-pareho. Kung iinumin ninyo ito, siguraduhing pumili ng aluminum-free na baking soda. Ang ilang brand ay nagdaragdag ng mga filler o gumagamit ng baking soda na hindi food grade. 2 brand na pinagkakatiwalaan ko at personal na ginagamit ay ang Bob's Red Mill Aluminum-Free Baking Soda at Arm & Hammer Pure Baking Soda. Pareho itong madaling mahanap sa karamihan ng mga grocery store o online. At heto ang isang tip, huwag gamitin ang kahon na nakatambak sa inyong ref. Ang baking soda ay sumisipsip ng amoy. Ayaw ninyong uminom ng isang bagay na amoy tira-tirang pagkain noong nakaraang linggo. Itago ito sa isang tuyo at selyadong lalagyan, malayo sa kahalumigmigan at mga bagay na may matapang na amoy. Mananatili itong sariwa at epektibo
ng mas matagal. May mga nagtatanong, Dr. Santos, paano ninyo iniinom ang baking soda nang hindi nandidiri? Magandang tanong po iyan kung ito lang hindi talaga masarap. Kaya nga ipinapares natin ito sa susunod na sangkap, isang bagay na maasim-asim pamilyar at puno ng natural na kapangyarihan para balansehin ang lasa at palakasin pa lalo ang mga benepisyo. Dadako tayo dyan sa ilang sandali lang. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong maintindihan ninyo ang isang bagay. Ang baking soda ay hindi isang mahiwagang lunas. Ito ay isang maliit na ugali, ngunit isa na naghahanda sa inyong katawan upang sipsipin ang tunay na paggaling mula sa iba pang mga sangkap. Isipin ninyo ito bilang paghahanda ng lupa bago itanim ang mga buto. Kapag sinimulan ninyo ang inyong araw sa baking soda, kaunting halaga lang, sa maligamgam na tubig, binibigyan ninyo ng magandang panimula ang inyong mga cells. Tinutulungan ninyo ang inyong mga mata, utak at sirkulasyon na gumana kasama ninyo, hindi laban sa inyo. At para sa inyo na nanonood na hindi maganda ang pakiramdam, kamakailan, mas pagod kaysa karaniwan, mas makakalimutin, mas walang koneksyon, ito ay maaaring isa sa mga pinakasimpleng paraan para baguhin iyon. Tandaan, hindi ito tungkol sa paggawa ng lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay ng iba ng tuloy-tuloy. Ganito po tayo nagsisimula. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na sangkap. Ito ay matingkad, maasim, at marahil ay nasa inyong kusina ngayon din. Lemon. Kapag handa na ang inyong sistema dahil sa baking soda, oras na para bigyan ang inyong mga mata ng isang bagay na lubos nilang kailangan proteksyon. Diyan po pumapasok ang lemon. Hindi lang para sa lemonade o salad dressing, ang lemon ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na mapagkukunan ng vitamin C. At pagdating sa inyong mga mata, mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala ninyo. Kung dumaranas kayo ng malabong paningin, kamakailan, kung napansin ninyo na ang mga headlights sa gabi ay parang mga sumasabog na bituin, o kung ang pagbabasa ng mga instruksyon sa bote ng gamot ay nangangailangan na ng magnifying glass, hindi ninyo ito guni-guni. At hindi po kayo nag-iisa. Mahigit 8 sa bawat 10 senior na may edad 60 pataas ang nakakaranas ng ilang uri ng paghina ng paningin. At ang pangunahing salarin, oxidative stress. Ito ang nangyayari kapag ang mga unstable na molekula na tinatawag na free radicals ay nagsisimulang sirain ang malulusog na cells sa inyong mga mata, lalo na sa retina, ang pinakamasilan at kritikal na bahagi ng inyong paningin. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay tahimik na namumuo hanggang sa isang araw, hindi na kasing linaw ng dati ang mundo. Tinutulungan ng lemon na pigilan ang pinsalang iyon bago pa ito lumala. Ang vitamin C ay isa sa pinakamalakas na natural na antioxidant na mayroon tayo. Aktibo nitong nilalabanan ang mga free radical na iyon at pinoprotektahan ang mga sel na nagpapanatili sa inyong paningin na malinaw at nakapokus. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala ng National Institutes of Health ang nagpakita na ang regular na pag-inom ng vitamin C ay maaaring mabawasan ang panganib ng katarata ng hanggang 50% sa mga nakatatanda. Kalahati po iyon, hindi iyan maliit na bilang.
At hindi pa diyan nagtatapos. Pinoprotektahan din ng vitamin C ang inyong mga mata mula sa pinsala ng UV, yung uri na nakukuha ninyo sa paglalakad lang sa labas ng walang salaming pang-araw. Pinapalakas nito ang mga daluyan ng dugo sa inyong mga mata, pinapanatiling malakas ang sirkulasyon upang makuha ng inyong mga retina ang oxygen na kailangan nila. At kapag ipinares sa baking soda, tinutulungan nito ang inyong katawan na manatili sa isang balanseng pH zone na sumusuporta rin sa inyong immune system panunaw at antas ng enerhiya. Lahat ng iyon mula sa kalahating lemon. Ang sariwang katas ng lemon sa maligamgam na tubig ay hindi lang nakakapresko, ito ay nag-aayos. Dahan-dahan nitong nililinis ang mga bagay na nagpapalabo sa inyong mga mata, nagbabara sa inyong sirkulasyon at nagpapahina sa inyong focus. Ngunit heto ang isang bagay na karamihan ay hindi napapansin, hindi lahat ng lemon ay pare-pareho. Hangga't maaari, pumili ng mga organikong lemon. Ang mga ito ay pinalaki ng walang matatapang na pestisidyo at karaniwang mas mataas ang nilalamang sustansya. Malalasahan din ninyo ang pagkakaiba, mas maasim, mas matingkad, mas buhay. Lagi kong inirerekomenda ang pagbili ng sariwang lemon linggo-linggo. Ito ay isang maliit na routine, ngunit pinapanatili nitong consistent ang lahat, at ang pagiging consistent ang tumutulong sa inyong katawan na gumaling. May mga nakatatandang pasyente akong nagsabi sa akin, Dr. Santos, ilang taon na akong gumagamit ng lemon sa aking tsa, pero hindi ko alam na makakatulong pala ito sa aking mga mata. At ang totoo, hindi pa huli ang lahat para simulang gamitin ito ng may intensyon. Kapag isinama sa iba pang mga sangkap sa inuming ito ang lemon, ay hindi lamang palamuti. Ito ay bahagi ng panangga, ang panangga na nagpoprotekta sa inyong mga mata, focus at kalayaan. At kung ang pagprotekta sa inyong paningin sa natural na paraan ay isang bagay na sa tingin ninyo ay sulit subukan, nasa tamang landas na po kayo sa pagiging narito pa lang. Susunod ay isang sangkap na ginagamit na sa loob ng libu-libong taon, isa na hindi lang tumutulong sa inyong mga mata, kundi nagpapalakas din sa inyong utak at sirkulasyon ng sabay-sabay. Luya ginger. Kung naramdaman ninyo na parang hindi na gumagana ang inyong utak tulad ng dati, kung nakakalimutan ninyo ang mga pangalan, kung ang pagbabasa ay nagpapabigat sa inyong mga mata pagkatapos lamang ng ilang minuto, o kung ang inyong mga kamay at paa ay mas malamig kaysa sa dapat, maaaring dumaranas kayo ng isang bagay na napakakaraniwan pagkatapos ng edad, tanda, mabagal na sirkulasyon. Ito ay isa sa mga pinaka hindi napapansing dahilan kung bakit nahihirapan ang mga senior sa paningin at pagiging malilimutin. Kapag ang dugo ay hindi dumadaloy ng maayos, dalawang bahagi ang unang nagdurusa, ang inyong mga mata at ang inyong utak. Umaasa sila sa tuloy-tuloy na daloy ng oxygen at sustansya bawat segundo. At diyan po nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang luya. Ang maanghang na ugat na ito ay higit pa sa pampalasa sa kusina. Ito ay isa sa pinakamahusay na kasangkapan ng kalikasan para suportahan ang malusog na daloy ng dugo at pakalmahin ang pamamaga na humaharang dito.
Ang pamamaga ay hindi lang nagdudulot ng sakit sa inyong mga kasukasuan o paninigas sa inyong likod. Naaapektuhan din nito ang maliliit na daluyan ng dugo sa likod ng inyong mga mata at sa inyong utak. At kapag kumipot ang mga daluyan na iyon, lumalabo ang inyong paningin, bumabagal ang inyong pag-iisip, at nagsisimula kayong maramdaman na parang estranghero sa sarili ninyong katawan. Tinutulungan ng luya na buksan muli ang mga daluyan na iyon. Sinusuportahan nito ang mas maayos na sirkulasyon upang makarating ang oxygen kung saan ito kailangan. Ibig sabihin, mas napapakain ng maayos ang inyong mga mata, nananatiling mas malusog ang inyong mga retina, at nararamdaman ninyong mas malinaw at alerto ang inyong isipan. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food ang nagpakapangkinisat ang nagpakita na ang katas ng luya ay nagbawas ng pamamaga sa mga mata ng hanggang 25% sa mga pasyenteng may mga kondisyon ng pamamaga sa mata. Hindi po iyon hula, iyon ay napatunayang epekto. Kilala rin ang luya na tumutulong sa panunuyo ng mata na dinaranas ng maraming senior, ngunit bihirang pag-usapan. At kapag bahagi ito ng inyong inumin sa umaga, hindi lang nito pinapakalma ang inyong katawan, pinapagana nito ito. Inilalarawan ito ng ilan sa aking mga pasyente bilang pakiramdam na gising na ulit ang utak. Sabi naman ng iba, nakakatulong ito sa enerhiya at panunaw sa buong araw. Kung pag-uusapan ang panunaw, ang mga benepisyo ng luya ay higit pa sa paningin at memorya. Tumutulong itong tunawin ng mas mahusay ang pagkain upang talagang maabsorb ng inyong katawan ang mga sustansyang kinakain ninyo. At iyan ay susi para sa mga senior dahil habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahirap ang pagsipsip ng sustansya. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang praktikal na payo. Ang sariwang luya ay laging pinakamahusay. Hanapin ang matitigas na ugat na may makinis na balat. Kung mas mabango, mas maganda. Maaari ninyo itong itago sa ref o kahit i-freeze sa maliliit na piraso para tumagal. Kung walang sariwang luya, pwede pa rin ang dekalidad na organikong pulbos ng luya. Iwasan lang ang mga brand na puno ng mga filler o idinagdag na asukal. Karaniwan kong inirerekomenda na gadgarin ang halos kalahating kutsarita sa maligamgam na tubig. Hindi masyadong marami, hindi masyadong kaunti. Tapat para maramdaman ang banayad na init sa inyong dibdib pagkatapos uminom. Magandang senyales iyon na gumagana ito. Para sa maraming taong katrabaho ko, ang luya ang nagiging turning point. Ito ang sandali na bumubuti ang kanilang sirkulasyon, tumatalas ang kanilang pag-iisip, at hindi na nararamdaman ng kanilang mga mata na parang nalulunod sa buhangin. Hindi ninyo kailangan ng marami, ngunit kapag ginamit araw-araw kasama ang tamang mga sangkap, ang luya ay nagiging higit pa sa isang pampalasa. Ito ay nagiging isang katalista para sa mas mahusay na kalinawan, kaginhawaan at kalidad ng buhay. Ang susunod na sangkap na idaragdag natin ay hindi maanghang. Sa katunayan, ito ay matamis at ito ay isa sa mga pinakalumang nakapagpapagaling na pagkain sa kasaysayan. Pulot pukyutan honey. Pulot pukyutan. Iyan ang susunod na sangkap sa simpleng inuming ito sa umaga, at hindi lang ito
nandyan para sa lasa. Ang tunay at hilaw na pulot-pukyutan ay isa sa pinakamakapangyarihang ahente ng pagpapagaling ng kalikasan. At pagdating sa kalusugan ng inyong mata, mas marami itong ginagawa kaysa sa inaakala ng karamihan. Ngayon, maaaring nagtataka kayo, paano makakatulong sa aking paningin ang isang bagay na matamis? Heto po kung paano. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga pinakamalaking banta sa ating mga mata ay ang oxidative stress. Kapag ang mga unstable na molekula na tinatawag na free radicals ay umaatake sa mga maselang tissue sa inyong mga mata, iyan ang humahantong sa mga problema tulad ng malabong paningin, panunuyo, pagiging sensitibo sa liwanag, at maging sa mas malubhang mga issue tulad ng katarata o macular degeneration. Ang pulot-pukyutan ay puno ng natural na antioxidants, lalo na ang mga flavonoid at phenolic acid, na lumalaban sa mga free radical na iyon bago pa sila makagawa ng mas maraming pinsala. Isang pag-aaral mula sa American Journal of Ophthalmology ang nakatuklas na ang mga antioxidant na ito sa pulot-pukyutan ay nagbabawas ng pinsala mula sa oxidative stress sa mga tissue ng mata, na tumutulong na mapanatili ang paningin at maprotektahan laban sa paghina na dulot ng edad. Ngunit ang kapangyarihan ng pulot-pukyutan ay hindi diyan nagtatapos. Mayroon din itong malakas na anti-inflammatory na katangian. At ang pamamaga, tulad ng narinig ninyong sinabi ko kanina, ay isa sa mga pinakamalaking tahimik na maninira ng kalusugan, kabilang na ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong mga mata. Kapag binawasan ninyo ang pamamaga, bumubuti ang daloy ng dugo. At kapag bumuti ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen, mas maraming sustansya ang nakukuha ng inyong mga mata, at mas malaki ang pagkakataong manatiling matalas. Tumutulong din ang pulot-pukyutan na mag-moisturize mula sa loob. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng panunuyo ng mata, ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang panloob na hydration at mga pagkaing anti-inflammatory ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Ang pulot-pukyutan ay gumagana ng banayad, ngunit tuloy-tuloy. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na hindi na gaanong makati ang kanilang mga mata, mas komportable, at kahit na ang kanilang sakit ng ulo ay nabawasan pagkatapos isama ito araw-araw. Ngayon, heto ang susi, hindi lahat ng pulot-pukyutan ay pare-pareho. Yung nasa plastic na hugis oso sa grocery store ay madalas na proseso pinainit at tinanggalan ng sustansya. Kung gusto ninyo ang mga benepisyong pinag-uusapan natin, pumili ng hilaw at organikong pulot-pukyutan raw organic honey. Personal kong inirerekomenda ang mga pinagkakatiwalaang brand tulad ng Manuka Health o YS Eco Bee Farms. Ang mga ito ay hindi sinala, hindi pasteurized, at puno ng mga natural na enzyme na talagang kailangan ng inyong katawan. Itago ang inyong pulot-pukyutan sa isang malamig at tuyong lugar, hindi sa ref. Ang malamig na temperatura ay nagiging sanhi ng pamumuo nito. At kung sakaling ito ay kumapal o lumabo, painitin lang ito ng dahan-dahan. Perpekto pa rin itong gamitin. Gumagamit ako ng halos 1 kutsarita sa aking inumin sa umaga. Perpekto itong humahalo sa lemon at luya, pinapakalma, ang tapang nagdaragdag ng balanse,
at naghahatid ng kalusugan sa bawat paghigop. Ngunit higit pa sa lasa, nagdadala ito ng iba pa suporta para sa inyong immune system, para sa inyong paningin, para sa inyong enerhiya. Ito ay isang maliit na gawa ng kabaitan na maibibigay ninyo sa inyong katawan tuwing umaga. At sasabihin ko ito mula sa karanasan, minsan ang mga simple at nakakaginhawang bagay ang nagdadala ng pinakamalaking kapangyarihan. Ngayong natalakay na natin ang lahat ng 4 na sangkap oras na para pagsamahin sila sa isang makapangyarihang ritual sa umaga na maaari ninyong simulan kaagad. Walang hulaan, walang kalituhan, isang malinaw at madaling routine para protektahan ang inyong kalusugan, isang higop sa bawat pagkakataon. Ang recipe. Ngayong alam na ninyo ang 4 na sangkap, hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito pagsasama-samahin. Hindi po ito komplikado. Sa katunayan, kapag nagawa ninyo ito ng ilang beses, magiging kasing natural na ito ng pagsisipilyo. Ganito ko po ito ginagawa at halos araw-araw ko na itong ginagawa sa loob ng mahigit 30 na taon. Una, magpainit ng humigit kumulang 1 baso, mga 250 ml ng filtered water. Hindi kumukulo, sapat lang na maligamgam para masarap higupin. Kung masyadong mainit, maaari nitong masira ang mga maselang compound sa pulot, pukyutan at lemon. Kaya isipin ninyo ito bilang isang banayad na tsaa, hindi isang nakakapasong tasa ng kape. Sunod, ihalo ang 1/4 kutsarita ng baking soda. Ito ang pundasyon. Tumutulong itong balansehin ang inyong at binubuksan ang inyong sistema upang mas epektibong masipsip ang mga sustansya. Haluing mabuti para siguraduhing natunaw itong lahat. Pagkatapos, pigain ang katas ng kalahating sariwang lemon. Mapapansin ninyong magsisimulang bumula ng kaunti ang timpla. Normal lang po iyan. Senyales ito na nagre-react ang lemon at baking soda na lumilikha ng isang banayad at natural na epektong alkalizing sa inyong katawan. Pagkatapos niyan, gadgarin ang halos kalahating kutsarita ng sariwang luya direkta sa tubig. Kung kapos sa oras, pwede na rin ang 1 kurot ng dekalidad na pulbos ng luya, pero sa totoo lang, ang sariwang luya ay nagbibigay ng mas masiglang lasa at mas malakas na benepisyo sa kalusugan. Panghuli, magdagdag ng 1 kutsarita ng hilaw organikong pulot, pukyutan, raw organic honey. Haluin ang lahat hanggang sa maging makinis at kulay ginto. Makikita ninyong bahagyang lumulutang ang luya at ang amoy nito, isang halo ng malinis, maanghang at citrus na init. Amoy paggaling. Dahan-dahanin po ang pag-inom nito. Huwag lulunukin ng 1 bagsakan. Karaniwan ko itong iniinom 15 hanggang 30 minuto bago mag-almusal habang tahimik pa ang bahay. Sa ganoong paraan, nakukuha ng aking katawan ang buong benepisyo bago pa man pumasok ang anumang pagkain. At sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na simple, ngunit totoo, sa sandaling matapos ko ang inuming ito, pakiramdam ko ay na-reset ako. Mas malinaw ang aking paningin, mas focus ang aking mga iniisip at pakiramdam ko, sinisimulan ng aking katawan ang araw, kasama ko, hindi laban sa akin. Wala pang 5 minuto itong gawin, ngunit tinulungan ako nitong manatiling walang sakit
matalas at masigla sa loob ng maraming dekada. Siyempre, iba-iba ang katawan ng bawat isa. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkakaiba sa loob ng ilang araw. Ang iba naman ay napapansin ang unti-unting pagbabago sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Ang isang maliit na ritual na ginagawa tuwing umaga ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa anumang magarbong suplemento o nauusong cleanse. Kung naghahanap kayo ng isang bagay na simple, natural at makapangyarihan na idaragdag sa inyong routine, maaaring ito na iyon. Hindi dahil ito ay uso, kundi dahil ito ay epektibo. Ngayon gusto kong tapusin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang huling kaisipan, isang bagay na dapat itago sa inyong puso habang sinisimulan ninyo ang paglalakbay na ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang inumin, ito ay tungkol sa pagbabalik sa pakiramdam na kayo ay kayo ulit. Hindi ninyo kailangan ng himala para gumaan ang pakiramdam. Hindi ninyo kailangan gumastos ng libu-libong piso sa mga tableta, pulbos o pangako. Minsan ang kailangan lang ay isang simpleng ugali, isang tahimik na desisyon na ginagawa ninyo sa umaga bago pa maging maingay muli ang mundo. Iyan ang inuming ito. Hindi ito isang lunas sa lahat. Hindi ito mahika. Ngunit ito ay isang maliit at maaasahang hakbang na sumusuporta sa mga bahagi ng inyong katawan na karamihan ay nakakalimutang alagaan ang inyong mga mata, isipan, sirkulasyon at immune system. Nilalabanan nito ang dalawang bagay na tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas, ang chronic inflammation at oxidative stress. Binibigyan nito ang inyong katawan ng mga kasangkapan upang protektahan ang sarili nito sa natural na paraan. Ginagamit ko na ang ugaling ito sa loob ng 35 taon at nanatili akong matalas, matatag at walang sakit. Pero ang mas mahalaga, nasaksihan ko ang daan-daang pasyente ko na muling nagkaroon ng kumpiyansa at kalinawan sa pamamagitan lamang ng pagsisimula dito. Itinigil na nila ang pagsisi sa edad para sa lahat ng bagay. Itinigil na nila ang paghihintay sa mga reseta para ayusin ang kung ano sana ay napigilan ng pagkain at pang-araw-araw na ritual. Sinimulan nilang angkinin muli ang kanilang kalusugan kahit na sa kanilang ika-70, ika-80 at higit pa. At kung pinapanood ninyo ito, gusto kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Hindi po kayo sira. Hindi kayo nahuhuli. Naghihintay lang kayo ng tamang panimula. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Ang pagbawi sa inyong kalusugan ay nagsisimula sa isang maliit sadya at paulit-ulit na gawa ng pag-aalaga sa sarili. Huwag ninyong maliitin ang epekto ng isang simpleng ritual sa umaga. Kaya bukas ng umaga, subukan ninyo. Isang beses lang. Maligamgam na tubig, baking soda, lemon, luya, pulot, pukyutan. Ibigay ninyo sa inyong katawan ang mensaheng iyon, inaalagaan pa rin kita. At tingnan kung paano ito tutugon. Baka maramdaman ninyong medyo mas malinaw, medyo mas magaan, medyo mas katulad ng dati ninyong sarili. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito sa anumang paraan, isang karangalan po kung bibigyan ninyo ito ng like o dahan-dahang pipindutin ang subscribe button.
Ito ay isang maliit na paraan para sabihin sa YouTube, "Opo, gusto ko pa ng mas maraming natural at mapagkakatiwalaang payong pangkalusugan na tulad nito." At kung may kilala kayong nahihirapan sa kanilang enerhiya paningin o focus, ipadala ninyo po ito sa kanila. Baka mas kailangan nilang marinig ito kaysa sa inaakala ninyo. At panghuli, kung handa na kayong subukan ang inuming ito, mag-comment po kayo ng "susubukan ko" sa ibaba. Nandoon po ako sa mga komento, sasagutin ang mga tanong at susuportahan kayo. Dahil pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, may isang bagay akong pinaniniwalaan ng higit sa anupaman, ang inyong katawan ay gustong gumaling. Minsan kailangan lang tong maniwala rin kayo. Salamat po sa panonood. Ako po si Dr. Miguel Santos.